Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We now deal on diary entry 1010. March 5, 1937. Today I experienced the passion of the Lord Jesus in my own body for a long while. The pain is very great, but all this is for the sake of immortal souls. Ngayon naranasan ko ang pasyon ng Panginoong Yesus sa aking sariling katawan ng mahabang oras. Ang sakit ay napakatindi, ngunit ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng walang kamatayang mga kaluluwa. How many times have we encountered this entry in her diary? Napakarami. Ay beses na niyang sabi na naranasan niya yung sakit na naranasan ni Jesus sa kanyang sariling katawan. Madalas ay saglit lang. Pero this time, and also with other entries, sabi niya, long while, matagal-tagal, So imagine mo kung ikaw ay lahat naman tayo nakakadanas ng pain, So imagine your most difficult pain prolonging. Kumbaga dati naramdaman mo saglit lang, but this time matagal. And that pain was causing all her discomfort. Ang sabi lang niya, all this for the sake of immortal souls. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng mga kaluluwa, immortal. Walang kamatayan. Because our soul does not die. Only the physical body. But the soul persists after the physical body dies. So ang mananatili pagkatapos ng lahat ng buhay natin dito sa mundong pansamantala lamang, ang mananatili ang ating kaluluwa. Yun ang ipinagdarasal ni Faustina. Not the physical body. Not much, if you would notice, not much for the healing of the physical body. Even her physical body, she did not pray to get better. Wala naman ako natatandaan talaga na sinabi ni Lord, pagalingin mo ako. Mas marami pa nga ang sinasabi niya, kunin mo na ako. I am longing to see you, I'm ready. Parang ganyan, she was always ready. And she would really say, Lord, kaya kita makikita, nananabik na akong. So, in most of our prayers, laging patungkol o iniaalay niya sa kanyang mga sacrifices, pinaglalaanan niya ng kanyang mga sacrifices, immortal souls, ang mga kaluluwang hindi kailanman mamamatay. Bakit nga ba? Tayo kasi kasama sa pinapanalangin natin ang kagalingan ng ating katawan. Pero sa kanya, hindi na. Bakit ang pagpapalaga ay dapat lamang sa ating kaluluwa? Katulad din dito tayo sa lupa, ang napagbibigyan talaga natin ng pansin. Yung mga bagay lang na temporal. Things that are temporary. Things that die. Things that pass away. Things that will not live forever. Very temporary. So sa atin yun. So Faustina was doing the opposite. For us, it would always be, Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, ganito po. Lord, ang anak ko, ganoon. So all these things, our prayers, our intentions are for
the physical body o sa mga bagay na pansamantala. Kaya naman pagkatapos ng lahat, ulit-ulit, "Lord, gutom na uli ako, wala pa kaming pagkain." So kapag naibigay na ni Lord ang pagkain mo for that day, gugutom ka pa din, "Lord, wala na naman po kaming pagkain." Kaya dito sa lupa, wala ring kamatayan ang ating pagtulong, wala ring kamatayan ang ating kahilingan sa mga bagay na pansamantala sapagkat pagkatapos ng ilang sandali, gano'n na naman, babalik ka na naman dun sa mga usual needs of the physical body. So kaya misdirected ang ating mga prayers, no? Lagi nga kasing sa pansamantala. Mali ba yun? Actually, hindi naman po yan mali. Talagang kailangan din naman natin yan. But what we're saying here is that most of our prayers are for the intention of the things that really do not last. Okay, gumaling ka nga. So pagkatapos, did you learn anything from that? Wala. Masaklap. Did you thank the Lord for the blessings that He had given you? Wala din. Sabi nga, out of the 10 people who got healed, only one came back and thanked the Lord. So this is an opportunity for us to take a look again at what we are always praying for. To see to it that what is important is the thing that do not be end. Yun yung mas mahalaga. So yung hindi namamatay, hindi nawawala. It's alright for us to work. Siyempre, kailangan nating mabuhay. It's alright for us to take care of the body, physical body. Pero hindi dapat ito nagwawakas. We have to make sure that this immortal soul of ours is being sustained, na sinusustain natin. It has its own needs na kailangan nating ibigay din. So let us not be blinded by all our pains, by all the things that we need every day. Let us pay particular attention to the soul. Yun yung mga pinaglalaanan ni Faustina. So our intention should always focus on that. Now, even the Divine Mercy Feast Day, para saan ba ito? This is for the soul. Bagamat ang grasya ay tumatago sa physical na pangangailangan natin, but then, sa mas malalim na kadahilanan, ito ay para sa mga kaluluwa. Bakit ba natin sinasabi na naghihintay tayo? Why are we waiting? Why are we in the Advent season? What are we waiting for? Hinihintay natin ay ang walang kamatayang si Jesus. Dagmat wala na dito sa ating mundo, ay nagpatuloy pa rin nagbantay sa atin. This Christmas, yung ating mga ginagawa, pananalangin, paghihintay, wag lamang sa mga bagay na pansamantala. Sila tayo nag-iisip ano ba regalo, ano bang ibibigay, ano bang kakainin. So what we are always preparing for, ang ating mga pinaghahandaan ay mga bagay na hindi naman magtatagal. Even the gifts that we are preparing, ano ba, no? Para saan bang mga gifts na for the body? Yung mga bagay na pansamantala. Kaya ako rin yung sinasabi, no? Bawa sa mga pamangkin ko, ano ang gusto? Spiritual gift, material gift. O siyempre, mga bata sasabihin nila material gift. Kasi hindi pa naman nila naintindihan yan. Pero sa mga matatanda, itanong uli natin, anong ibibigay? Material, spiritual gift. Eh kung ikaw ay Divine Mercy devotee, you would ask for the spiritual gift.
Yung mga bagay na alam mong makakatulong na sa kaluluwa mo at hindi yung mga bagay na pansamantala din lang. And we make sure also that what we will be giving, because we are divine mercy devotees, no? Ay bibigay natin ay para rin sa kaluluwa. Yung sa kaluluwang pagbibigyan natin. So, iba dapat, siyempre dun sa mga nangangailangan, kaya may corporal work of mercy tayo, no? Dun sa kanilang nangangailangan, mga mahihirap, ganun. Ibigay mo yung mga material na bagay, but never forget to give them also the needs of the soul. Nagbigay ka ng tinapay, make sure that their soul are also fed. Kasi yun ang mas higit kailangan. Kahit hindi nila ma-appreciate yan, no? Kasi syempre, ang tingin lang naman nila yung kailangan nila, mga pansamantala. But let us make sure that we educate them ng mas malagay ang ating kaluluwa. Prepare them for the coming of the Lord. Prepare ourselves, most importantly, for the coming of the Lord. Prepare for our soul. Siguro dapat tayo natatapos na tayo sa accumulation ng wealth. No? Matatanda na tayo. No? Baka naman ng edad natin. Iniisip pa rin natin kayamanan. Ano? Again, mga kapatid, ang paglaanan na natin ng tuon at pansin ay ang ating kaluluwa. Ito yung mas mahalaga. Malapit na tayong umarap sa ating Panginoon. May mga pinaghihirapan ba tayo ngayon, pinagdurusahan, mga problema, sururin, mga sakit. Ialay na natin yan para sa ating kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa natin, at most importantly, for the sake of other souls. If you're feeling that pain, offer that pain for the salvation of your child, your parent, no? Or in your neighbor. Kung sino man ang mga nangangailangan sa iyong kapitbahay, ibang tao. Kasi kanina iniisip ko, eto na naman to, pare-pareho to paulit-ulit to, no? Pero, I haven't said everything about a particular entry. We did not have the opportunity to tell everything kasi matatapos tayo agad. Hindi naman pwedeng maghapon at tayo at magdamag. And so, pinababayaan ko lang na nauulit ang mga entries because there are other angles na hindi natin nakikita. At siguro, kailangan tayo ding paalalahanan. Again, for this season, let us think of the immortal souls, mga kailangan ng mga kaluluwa. When we think about the gifts that we need to give, always consider the needs also of the soul. And for yourself, bigyan mong sarili mo ng isang bagay na makabubuti para sa iyong kaluluwa. No, wag lang yung, I need this vacation. Oh, I need this very expensive thing. No? I-redirect nyo na po. Parang awan nyo na. As Divine Mercy devotees, redirect your purpose.